Hello sa inyo mga kasari, good evening, magandang gabi sa inyong lahat na nanonood ngayon. So for today's video, magbibigay po ako sa inyo ng mga bagay or mag-share ako sa inyo ng mga bagay na dapat hindi mawala sa inyong sari-sari store. Kumbaga, ito yung mga importanteng bagay na dapat ay meron tayo sa ating tindahan para maayos ang pagpapatakbo natin ng ating mga sari-sari store. So, ang number 1 na nakalista dito mga kasari, medyo nade-distract lang ako baka kasi merong bumili. Naghanap pa nga ako ng angulo na medyo makikita ko kasi ang hirap mag-ano dito ng angulo na maliwanag. So, medyo nakalayo nga ako guys sa lamesa. Ang number 1 na nakalista dito is yung ating pong pentel pen or kaya yung ating price labeler. Para sa akin guys, dapat ito ay hindi mawala sa ating tindahan. Dahil kapag nawala ito, paano na lang tayo maglalagay ng presyo sa ating mga paninda. Alam nyo naman na mahalaga na naglalagay tayo ng presyo sa ating mga paninda. Kasi malay nyo, bigla kayong umihi. Tapos nag-CR, kumbaga. May nagbantay saglit ng tindahan tapos hindi alam ang presyo, malay nyo hulaan lang. Tapos nabigay pa sa puhunan, so wala kayong tubo. Mahalaga talaga guys na may presyo yung bawat paninda sa ating sari-sari store. Kaya para sa akin guys, number 1 na mahalaga ito para sa akin. Second is yung ating gunting. Alam nyo naman guys, ang hirap putulin minsan ng mga kape, yung mga sabon. Lagi tayong accidentally na nabubutasan, lalo guys sa powder. Pag hindi maganda yung pagkakaano natin at hindi tayo gumamit ng gunting at nabuksan si powder, lugi na tayo doon. Kasi magkano lang ang tubo natin sa powder? Piso lang, tapos mapupunit pa natin, diba? So tayo na lang, pag ganun guys ang nangyayari sa akin, yun na lang yung ginagamit kong panlaba sa kapag maglalaba na ako. And mahalaga din kasi talaga guys ang gunting. For example, sa mga shampoo, 'di ba? Sa mga conditioner, maganda na nagpipilas-pilas na tayo kapag may free time tayo para alam niyo yun guys, pag may bumili, kuha na lang tayo ng kuha. Kaya para sa akin guys, mahalaga ang gunting. Lalo guys kapag nagmamadali tayo, 'di ba? Mas mapapabilis kapag gumagamit tayo ng gunting. Kasi minsan lalo pang nakakapagpatagal kapag hindi tayo gumagamit ng gunting kapag tayo ay nagtitinda, lalo na kung mabilisan. Third naman guys, na importanteng bagay na hindi dapat mawala sa ating mga tindahan is yung ating pong mga plastic bag or plastic labo. So, talagang hindi ako mapakali kapag nauubusan ako ng plastic. Dahil guys, for example, kapag may bibili ng 10 perasong yelo or kaya 5 perasong yelo, kapag naubusan talaga ako ng mga plastic bag na malalaki, ang hirap maghagilap. Eh, hindi ko naman pwedeng ipamigay na lang yung mga eco bag ko kasi 'di ba binibili din natin yun. Sobrang dami ko ditong eco bag pero hindi ko pinamimigay. One time lang talaga nung no choice na ako, talagang yung pinakamasama ko ditong eco bag, yung pinakapangit kong eco bag, ibinigay ko na kasi wala talaga akong plastic bag. At yun guys yung kahalagahan na may plastic tayo, lalo na kung maramihan po yung binibili ng ating mga customer. Talagang humihingi po talaga sila ng plastic. Lalo na guys, dun sa may mga customer din kasi na 1-2 peraso lang naman yung bit-bit nila pero humihingi pa rin sila ng plastic. So pagbigyan pa rin natin kasi customer yun. Kesa naman pati plastic pinagdadamot. Merong ganyan guys, merong nagchichika sa akin dito ng about doon. Pero ako naman, kapag sa plastic, hindi ako madamot. Depende na lang guys, kapag madami yung hinihingi na plastic, eh alam nyo naman 'di ba, kahit sa plastic na ginagamit natin sa ating tindahan, ay namumuhunan talaga tayo. Kahit nga plastic bag or plastic labo, mahal na rin ngayon. Kaya kapag maramihan yung binibili, tinatanggap ko yung binabayad nila kasi mahal din talaga yung puhunan sa mga plastic. So kapag meron namang nangangailangan ganyan, 1 peraso lang naman, binibigay ko na. Tapos sumunod guys, yung pang-apat na importante na bagay sa ating tindahan is yung ating pong mga calculator. Ayan, sa kasalukuyan, ano yun?
Ayan po mga kasari, meron lang pong bumili na bata. Sa kasalukuyan, meron po akong dalawang calculator dito sa tindahan. Ito po yung luma kong calculator, gumagana pa naman siya. Kasi kaya dalawa yung calculator ko dito, dalawa kasi yung bilihan dito ni customer. Kaya kailangan talaga parehas. Kaya kapag nagmamadali, kailangan talaga bawat bilihan, merong calculator para doon na lang natin ilalagay. Kasi guys, ito yung pangalawa. Kapag wala tayong calculator, minsan 'di ba sa isip, ang hirap computein, lalo na kung marami yung binibili ni customer. Yung iba, kapag walang calculator, sa papel pa sila nagko-compute. Naranasan ko yan mga kasari nung wala akong calculator. Sobrang hirap. Lalo na kung sa isip nyo lang mag-minus, plus kayo, mahirap. Minsan 'di ba, ako, wala akong tiwala sa utak ko guys. Minsan talaga, nagkakamali din tayo ng computation. Kapag mababang amount lang, yun, kaya natin yun. Pero kapag mga 500, 1K ang binabayad, tapos hindi tayo magka-calculator. Ako guys, kinakabahan na kasi natatakot akong magkamali. Kasi tayo yung lugi doon mga kasari. Kapag nagkamali tayo. Kaya, para sa akin guys, sobrang importante at hindi dapat mawala ang calculator. Ang sumunod naman guys is yung mga panukli po natin. Actually ngayon, nahihirapan ako guys sa panukli. Talagang may limit lang talaga yung panukli ko. Kasi ngayong araw na to, napakaraming 1K. Yung iba, bibili lang ng 5 pirasong yosi. Yung iba, wala pang 100 yung nabili. Tulad kanina guys, bago ako mag-vlog, yung isang construction worker, medyo matanda na. 1K yung binayad niya, saktong 100 lang yung nakuha niya. Buti na lang, merong nagpa-Gcash. Ayun, sa Gcash tayo kumuha ng panukli. Kaya natin siya nasuklian. Kaya guys, mahalaga talaga yung panukli po natin sa ating mga tindahan. Kasi kapag wala tayong panukli, nakita natin yung hawak nila, talagang pupunta sila sa ibang tindahan kasi nga hindi mo naman mapapalitan yung pera nila. Kaya mahalaga talaga. Or minsan talaga, merong nagpapapalit lang. Ganyan. So, depende pa rin sa akin kung papalitan ko, lalo na kung marami naman ako. Depende sa mood ko, guys. Minsan talaga ganun tayo mga tindera. Depende sa mood natin kung papalitan ba natin. Aminin nyo mga kasari. So, next naman na mahalaga at importante is yung ballpen at papel. Kasi minsan, 'di ba, lalo na sa mga deposito ng bote, 'di ba? Kailangan nating ilista yung bote na nakukuha sa atin, ganyan, kung ibabalik or hindi. Meron naman kasi pumapayag tayo, 'di ba, mga kasarina. Okay, guys, I'm back. Meron lang mga nagsibilihan. So, minsan kasi tayo mga sari-sari store owner, kapag kapitbahay lang naman, yung iba kasi ayaw magdeposito. Ang ginagawa natin, pinapahiram natin si bote at ang sinasabi natin, isauli na lang. So, ang technique doon, 'di ba, kailangan natin ng ballpen at papel. Isusulat natin yung name, kung anong bote, 'di ba? Tapos tatandaan natin. Tapos pagbalik, tsaka natin aanuhin, 'di ba? Or minsan, 'di ba, kailangan natin ng ballpen at papel kapag maglilista na tayo ng mga kailangan nating pamilihin. Kaya guys, maganda at importante talaga ang ballpen at papel. Hindi dapat yan mawala sa ating tindahan. At yung last naman po mga kasari is yung ating pong mga basurahan. Syempre dapat may basurahan po yung ating tindahan, lalo na guys sa loob. Dahil sa sobrang daming mga basura, mga pinag-anuhan natin ng mga, kunwari sa sigarilyo, ganyan, mga pinagtanggalan natin ng mga paninda, ganyan. Pabiling surf powder. Ayan guys, let's continue again. Marami lang guys nagsisibilihan, sunod-sunod. At okay lang naman yun. Mas maigi pa nga yung sunod-sunod at patigil-tigil tayo kaysa walang bumibili. So, importante guys ang basurahan sa loob ng ating tindahan. Kasi nga, 'di ba, parating ang dumi ng tindahan natin. Syempre, kailangan nating malinis ang tindahan natin always. Kaya ako guys, ang ginawa ko, dati wala akong ganyang basurahan. Ano ba ang tawag dito? Garbage bin, yung may takip talaga. So, nagandahan kasi ako dun sa naglalako. Pag tanong ko ng presyo, ayun, pinag-isipan ko, medyo afford naman. So, kaya bumili ako nito guys na medyo malaki na. Kasi parating maraming basura dito guys. Syempre, yung mga pinag-anuhan nga natin ng ating mga paninda. Syempre, kapag nag-aano tayo, nagsasalansan tayo ng mga sigarilyo, ganyan. Yung mga
plastic-plastic nun. So, para hindi makalat at magmukhang malinis yung tindahan natin, kailangan po talaga at importante ito sa ating tindahan, yung basurahan. So, yun lamang mga kasari yung ating vlog for today. Sana nagustuhan nyo yung ating vlog. Good evening po sa inyong lahat and thank you so much for watching. Bye guys!